ako kay Kuya Luis dahil parang di ko maiisip na magawa ng kuya niya na kausapin mo si kuya laban sa akin. Kasi iniisip ko baka text lang ang sabi sa'yo. Baka hindi siya yun. Tinawagan ka ba o... Text po, tapos minsan nag-ano po, may call po. Minsan. Yung minsan, kuya, kasi naguguluhan ako kasi kung text, baka hindi siya yun. Kaya pinili kong linawin talaga kung si Kuya Dave mo mismo ang nagsasalita na gusto kong isama laban sa... Yung about po doon is text, tinext po niya sa akin, parang chat po namin dalawa. Nung nasa, ano po kami, sa biyahe po. Parang sabi po niya, parang, kunin daw po namin yung pera po. Eh sa akin, hindi ko na. Parang gano'n. Parang gusto niyang kunin po kasi sabi niya naman na pera natin yun, dapat kunin natin. So akin po, hindi naman po kailangan. Sa akin po, wala naman po siyang nabanggit sa akin about na magsasalita po sa ganyan. Eh nag-comment daw po pala si Kuya Dave na kasama daw po ako. Eh wala naman po kung alam po sa about sa pagsasalita po na yun. Yung pagbawi lang, doon yung nagtawag sa'yo. Hindi po, chat lang po yun. Pero minsan po, nagko-call po kami pag nagkakamustahan ka. Nagulat niya po ako nung chinat niya ako na parang, sabi niya, wala na ako dun sa bahay. Parang gano'n. Sabi ko pa naman sa kanya nung, di ba, umalis po ako. Sabi niya sa akin na parang, paalis na siya na tanong. Sabi ko, pag uwi ko umalis, parang sabi ko, isa para sa'yo naman yan eh. Ako parang, mapapabuti ka naman dyan. Parang huwag ka umalis dyan. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Chinat ko pa siya nun. Tapos nung kinabukasan niya tayo, na parang, ang chat na sa akin, wala na daw po siya dun. Kasi kukunin ka, magsasalita laban sa tatay niyo. Anong naramdaman mo nun? Sabi ko po sa kanya, parang, dapat hindi ko po kaya, parang gano'n. Sabi ko, ikaw na lang ako kung gusto mo, para sa akin, ayoko ako. Parang, kunin mo yung sa'yo. Kaysa pagpunta pa ako doon, nakakuha naman ako ng allowance. Okay na ako doon, parang nakakaya po, parang gano'n. Tapos anong sagot ni kuya mo? Sabi niya, kunin niya daw yung kanya. Kamusta mga kalingap, mga kadonis, mga katekram? Isa sa mga katanungan ng ating pong mga taga-suporta, lalo na sa Tekram community, na kung paano nga ba kapag nagsanib puwersa itong si Luis at si Kuya Dave laban kay Tatay Tekram para patotohanan yung sinasabi ni Kuya, ni Dave, ng mistreatment o pangmamaltrato na ginagawa sa kanila ni Tatay Tekram o ng Manalastas family. Nung nadinig po natin yan, sa totoo lang, ayos ba? Masyadong seryoso ba? Para naman makinig kayo maigi. Nung nadinig natin yan, nagtaas ang ating mga kilay, parang ganito. Mga ganyan-ganyan. Nang nadinig natin na sinabi ni Kuya Dave na kasama si Kuya Luis na magsasalita laban sa kanilang itinuring na ama ng maraming taon. Talaga namang nalungkot, nagalit, nagtaka yung ating pong mga taga-suporta, lalo na sa Tekram community, sapagkat hindi nila lubos-lubos maisip na hahantong sa ganito ang sitwasyon. And in fact, nagbanggit na rin po tayo na posible na magsanib puwersa yung dalawa. Subalit, dito sa ating napanood, kabaligtaran po ang nangyari. At ito ang isa sa pinakamagandang bagay na nadinig ni Tatay Tekram na nanggaling mismo sa bibig ni Luis. Mismo na hindi totoo na magsasalita siya laban sa kanyang Tatay Tekram. Totoo na sinabi ni Dave, nadinig niya at napanood niya na magsasalita din daw siya, wherein sinasabi niya na wala siyang alam. At nung tinanong siya ng kanyang Tatay Tekram, sinabi niya rin na hindi niya kaya. Nag-uusap sila ni Luis. Nag-uusap sila patungkol sa mga pera na gustong bawiin ni Dave. Na sinasabi niya kay Luis na bawiin niya rin yung sa kanya. At babawiin ni Dave yung para sa kanya sapagkat ito daw ay pera nila. Ito ay pananalita ng isang bata na nasulsulan na sinasabi na, pera nyo yan. Bawiin nyo yan.
Ganun kasi ang trabaho ng mga wakwak na mag-advise, no, ng mga bagay na hindi na dapat sinasabi pa sapagkat yung kanilang mga tinuturo sa bata ay hindi nakakatulong mismo dito sa kanilang winakwak. Yan ang pinagkaiba ng tunay na may pagmamalasakit na kagaya nila Tatay Tekram at yung mga taong naghahawak ngayon sa kanya. And look at this. Tignan mo yun. Isasama pa nila si Luis para magsalita laban kay Tatay Tekram. Pero hindi nangyari sapagkat hindi kaya ng konsensya ni Luis na magsalita ng laban sa kanyang Tatay Tekram. At isa sa nagpabilib din sa akin, yung sinabi niya na okay lang ako, nakakakuha naman ako ng allowance dito. Kumbaga sinasabi niya na sapat na sa kanya yun. Ayaw niya lang kumuha ng iba pa. Sapat na sa kanya yung kanyang allowance na natatanggap. Kumbaga sinasabi niya na malaki na ang pasasalamat niya kay Tatay Tekram at sapat na sa kanya kung ano man ang meron siya ngayon na natatanggap. At hindi niya na kailangan magsalita pa ng laban kay Tatay Tekram. Kagaya ng hinihingi ni Dave sa kanya. Dito, bibilib tayo sa batang ito, kay Luis. At gaya ng sabi ko nung nakaraan, mas may tsansang makabalik si Luis sa bahay ng pamilya Manalastas kung darating ang tamang panahon at oras. Yan ang dapat nating pamarisan. Marunong tumanaw ng utang loob at marunong magdesisyon ng tama para sa kanyang sarili. Yan ang ating hinahangaan, si Kuya Luis. At gaya ng sinabi ni Tatay Tekram, natutuwa siya, humahanga siya dahil ito ay madadala ni Kuya Luis sa kanyang pagtanda. Kaya kay Kuya Luis, saludo po tayong lahat. Hindi kagaya ng iba. Hindi kagaya ng iba dyan. Hindi ko sinasabi sa Dave baka kung ano naman sinasabi nyo. Ganun talaga kapag iba na ang kanyang kasama. Nagbabago na ang lahat. Parang jowa mo. Parang ex mo noon. Nang may iba nang nakilala, nagbago na ang lahat. Ganun talaga. Lalo na kung ikaw ay si Lordy Biel at ang kasama mo, mga Jesse Biel. Pag nagkataon, magkakapareho ang kanilang mga kaliskis. Hindi ba? Alright? Pakis nga. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day. And God bless you all.